Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede ba natin sabihin righteousness and justice? No? Hallelujah. So, yan po yung tinuturo ng Panginoon sa atin. At ito pong feast na ito, pahapyawan lang po natin. No, every time na ako po nagbabanggit about sa feast o nagtuturo po, lagi ko itong isinasama, the seventh feast of the Lord, na kung saan naniniwala po tayo na hindi lamang po ito feast ng Israel, ng mga Hudyo, kundi this is the feast of the Lord. Sabi po sa Leviticus, sabi po sa word ng Panginoon, sa Exodus, no, yung mga verses na iyan. Sinasabi po dito, kung maalala nyo po, mga na-share ko na to, meron ng fulfilled na feast, meron din pong hindi pa. No, yung 4, fulfilled na. Pero yung 3, yun po yung mangyayari. Ano po yung mga fulfilled na o nangyari na po? Ito po yun, yung first coming ng Panginoon, spring feast po siya nag-fall. Sabi po dito, ito po yung Passover, unleavened bread, first fruit, and Pentecost. So Passover, yan po yung crucifixion ng ating Panginoon. Pagdating naman sa unleavened bread, yung burial ng ating Panginoon. So, nangyari na yan. Amen. Ngayon nga, ginagawa pa ng iba. May mga nagpapapako sa krus. Pero sabi mo sa katabi mo, kapatid, si Lord ay buhay. Amen. No, hindi na natin kailangan magpapako sa krus at babalik sa dating buhay. Hindi po. So, natapos na yung crucifixion, burial ng ating Panginoong Yesus. Even the first fruit, nangyari po nung resurrection ng ating Panginoong Yesus. Nung siya'y nabuhay. Ngayong Sunday na ito, ano pong pinagdiriwang? Akala ko nakalimutan yun. Pagkabuhay daw na ating Panginoon. No? Kaya nung mga nakaraang ilang araw, Friday ba yun? Start, no? Na bawal daw maingay o kaya bawal ka magsaya. Kasi patay ang Diyos. Kapatid, minsan lang nawala ang ating Panginoon at binigay ang buhay at muli po siyang nagbalik. Amen? Kaya yan yung first fruit, the resurrection ng ating Panginoong Yesus. And nangyari na rin yung Feast of Pentecost. Nung dumating po ang Holy Spirit, the coming of the Holy Spirit. Amen? In Acts, naranasan po ng mga disciples, ng mga tao, yung pagdating ng banal na Espiritu. Amen. At na-empower po sila, kumalat ang gospel. Amen. Kaya yung 4 na yung feast na iyan, fulfilled na po yan. Tapos na. Ngayon, may 3 pa pong mangyayari sa pagbabalik ng second coming ng ating Panginoon. Sa pagbabalik ng ating Diyos. Ano po yon? The Feast of the Trumpets or Rosh Hashanah at Day of Atonement or Yom Kippur at Tabernacles or yung Sukot. Yung trumpets po or the Feast of the Trumpets, yan po yung rapture. Meron na ba na rapture dito? No, wala pa po, no? So yan yung mga bagay na iniintay po nating mangyayari. And yung Day of Atonement, yung Judgment, yung second coming ng ating Panginoong Jesus, yung Yom Kippur. And the last, the Feast of Tabernacles or yung Sukot, Messianic Kingdom Age or yung millennial reign ng ating Panginoon. So yan yung mga bagay na mangyayari po. No, kaya dapat alam po natin iyan. Basahin po natin yung word ng Lord in Leviticus, Exodus. Meron din po yan sa may mga verses din po na connected dito sa Old Testament. Yan po, kung mapicturan nyo, may mga supporting verse po dyan. Pastora, Old Testament lang yan. Hindi, may mga New Testament po, mga verses na nakalagay dyan. Nagpapatotoo patungkol po dito sa feast ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Happy Passover sa bawat sa atin. Na tayo po'y naniniwala. Nung time ng Passover, yan po yung kilala o alam natin na may curse. Dahil anong sabi ng Lord kay Moses? Anong sasabihin kay Pharaoh? Anong sasabihin? Let my people go. Ano daw po? Bakit? To worship. No, yan yung sinasabi, to worship ang Panginoon. Kaya lang ayaw ni Pharaoh. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, o sige, ganitong gawin nyo. Maglagay kayo ng dugo, ng lamb. Asan daw po ilalagay? Saan daw? Sa
doorpost, no? Maglagay ng dugo, and I will pass over. Yung imbis na, yung death, yung sabi, hindi mararanasan kapag may dugo doon sa pintuan. Ganon katindi. Amen. Kung noon, nagpatay po sila ng lamb, ngayon, ang Passover lamb natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya yung Passover is the crucifixion of our Jesus Christ, ng ating Panginoon. Amen. Kaya kapatid, hindi po sinabi ng Lord, magpapako ka sa krus para ikaw ay tanggapin sa kalangitan. Ang dami ngayon, nagpapapako sa krus. Yung iba talagang totoong pak. Yung iba gumaganti. Yung iba gumaganti, pagkahampas-hampas ng gano'n Sabi si Jesus na nadyak. Ang pangit, no? Yung parang ginagawa na ng biro at yung mga comment. Si Jesus ay yung pang ginagamit. Aba, si Jesus ang tapang. Aba, si Jesus gumanti. Aba, si Jesus, ang pogi. Kung ano-ano ng mga Kapatid, sabi ko nga every time nagpipray po ako ng Holy Week, di ba tinatawag po yung Holy Week, pinagpipray ko talaga na mangyari talaga yung pagiging holy. No? Na kung saan di lamang po ito yung sa sinasabi natin o tatahimik tayo o ang tawag doon, yung tradisyon na lang na ginagawa mo, mag-aalay lakad ka. Hindi yan yung holiness na sinasabi ng Diyos. Yung transform na buhay at patuloy na nababago. Amen. Hindi yung bago ka magpapako, bago ka magpapalo, iinom ka muna ng alak. Pagkatapos naman, nandun ka rin sa inuman. No? Hindi po yan yung holiness na sinasabi ng Diyos. Ang holiness dapat nakikita po sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi po dito sa Exodus 12:13, 1, 2, 3, fire. And when I see the blood, I will pass over you. Sabihin mo sa katabi mo, nasa iyo dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Sabi nga ni Pastor Jumani kahapon, paulit-ulit siya na hindi po yan libre. Hindi libre na ikaw ay nagkaroon ng eternal life o bagong buhay. Hindi yan libre. Bakit? May nagbayad. May nagbigay ng buhay. Inalay ang dugo. Amen. Kaya kada tayo po yung magko-communion, sabi ng Panginoon, gawin natin. Amen. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Ano man ang curses ng kaaway, ano man gustong gawin ng kaaway sa iyo, sabi po dito, when I see the blood, sabi, I will pass over you. Walang death. Amen. Hallelujah. Walang curses. Walang sickness. Kaya sabi, by His stripes, we are healed. Sabi mo sa katabi mo, you are healed. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. We are healed with the blood of Jesus. Thank you po, Lord. Salamat sa Passover. Thank you, Jesus. So, ito pong i-share ko po sa inyo. Ang title ng ating pong mensahe, Aligning with the Mind of Christ. Ang ganda po ng mga na-share ng ating mga prophet, ng man of God, no, nung atin pong national prayer gathering. Kaya nga, ano sabi nga yung tanong? Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, patay ka na. sabi mo sa katabi mo, patay ka na. Parang nag-aalinlangan, no? Patay ka na, no? Ibig sabihin, the old is gone and the new has come. May bago kang buhay sa Panginoon. Amen. No, yung dying in sin, sinasabi ng prophet, dapat tayo daw po, daily, na kung saan pinapatay mo yung kasalanan sa buhay mo.
Pag pinatay na o patay na, wala na pong buhay yan. Wala nang pakiramdam yan. Kahit galaw-galawin mo, kahit umiyak ka, nakikita ka pa rin ba? Malulungkot ba yun? Sasabihin mo, sa harap, umiiyak ka. Wala na. Amen. Kaya sinasabi ng Diyos, talikuran na natin yung kasalanan natin, yung dating buhay natin. Amen. Hallelujah. So ano dapat meron po tayo? I-align natin yung ating isipan. Saan daw po? Sa mind ng ating Panginoong Yesus. At kung alam mo lang, meron ka ng mind of Christ. Hallelujah. Sabi dito, aligning with the mind of Christ. Basahin po natin. 1 Corinthians 2, 9-16. Mahaba-haba po. 1, 2, 3, fire. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived. The things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to merely human judgments. For who has known the mind of the Lord, so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Sabihin mo nga yan, we have the mind of Christ. Hallelujah! Thank you po, Lord! Sabi, pag walang Espiritu ng Panginoon sa iyo, hindi mo maunawaan yung mga bagay patungkol sa kalangitan. Hindi mo maunawaan yung mga bagay patungkol sa Diyos. Bakit? Sino daw po ang magtuturo sa atin? Sino daw mag-explain sa atin yan? Sabi, this is what we speak, not in words taught us by man. Hindi daw po turo na galing sa human wisdom, sa tao. But, ano daw po? But words taught by the Spirit. Naranasan nyo na po yun, kapatid? May mga bagay kang hindi maunawaan, tapos ituturo ng Panginoon sa'yo. Sabi, explaining spiritual realities. Ituturo ng banal na Espiritu. Yung mga bagay na totoo, nangyayari talaga in the Spirit. Amen? Hindi lang po yung sasabihin mo na, uy, hindi ako naniniwala dyan. Yung physical ang pinaniniwalaan ko. Kapatid, kinreate tayo ng Lord ng tripartite. Spirit, soul, and body. Meron kang body, meron kang soul, meron ka ding spirit. Pero hindi po natin maunawaan yung patungkol sa Panginoon hanggat walang Spirit ng Diyos sa atin. Amen? Sabi, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. Amen. Kaya ano sabi po sa 14, verse 14, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Naunawaan po natin, parang ang daling unawain, no? Parang masyado nang in-explain na po sa atin dito. No? Yung sa bagay na maunawaan po natin. Sabi, yung tao na wala ang Spirit ng Lord sa kanya, sabi, does not accept the things that come from the Spirit of God.
Kaya wag na po kayong magtaka. Kung halimbawa yung mga tao sa labas na wala ang Diyos sa kanilang buhay, wala ang Holy Spirit sa kanila, parang na ano sa'yo, ang tawag doon, nahihiwagaan o yung parang hindi ka maintindihan, nawiwirduhan. Ayun. Yung alam mo yon kapag sinabi mo na, alam mo, ito sinasabi ng Lord. Ito ang ano, at yung vision, pwede kang makaano sa Panginoon. At alam mo, sinasabi ng Lord sa kanyang word, sa ganito. Di ba may mga tao na nawiwirduhan? Na parang, ano ba yan? Ikaw na ang Diyos. Hindi ka na, alam mo yun, hindi ka maintindihan. Bakit? Kasi wala yung Spirit ng Lord sa kanila. Sinabi na po ng word ng Lord sa atin ito, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Kaya ang hirap nilang unawain yung truth. Ang hirap nilang unawain yung word ng Panginoon. Kasi wala yung Spirit ng Diyos na kung saan mag-i-explain sa kanila, magsasabi sa kanila, magtuturo sa kanila, ikaw kapatid, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Sabi, because we have the mind of Christ. Amen? We have the mind of Christ na kung saan, kapatid, nauunawaan mo kung ano sinasabi ng Diyos. When it comes to tithes, alam mo na agad. Walang issue sa'yo, yung tithes. Bakit? Kasi yung Spirit na yung nagtuturo sa'yo. Yung may conviction na ng Holy Spirit. Ang ganda nga, sabi, Spirit-taught words. Sabi, yung Spirit na yung nagtuturo sa bawat sa atin. O paghingi ng direction. No, mag-a-ask tayo sa Lord. Lord, pagka-graduate ko, ano pong gagawin ko? Pag sinabi mo yan sa ibang tao, mag-ask ka sa Lord. Baka sabihin, paano magtatanong sa Diyos? Kasi ganun po ako dati. Paano yun? Paano yun magtatanong sa Lord? Paano nyo naririnig? Hindi ako naniniwala noon. Yung nakarinig ako na, itanong mo sa Lord. Sabi ko, paano yun? Paano tinatanong? No, hindi maunawaan because sabi, yung Spirit ng Diyos, siya yung mag-explain. Kaya nga, the Spirit or the Holy Spirit will teach us all things. Sabi ng Panginoong Yesus, Amen. Siya yung magtuturo sa iyo, siya yung magsasabi sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, i-exercise mo yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa iyo. Mag-ask ka sa Lord. Malinaw na direksyon, mag-ask ka sa Panginoon. Yan ang gusto ng Holy Spirit. Yan ang gusto ng Panginoon. Hinihingi kung ano yung kalooban niya. Amen. Sabi, we have the mind of Christ. Ang ganda pa nga po na sinabi, sabi, we have received not the spirit of the world. Sabi mo sa katabi mo, hindi espiritu ng makamundo. Ang dapat na tanggapin natin sa buhay natin. Amen. But the Spirit who is from God. Amen. Kaya dapat ang laman ng isipan mo, laman ng puso natin, ay patukol sa Panginoon. Kahit na mga secular na ginagawa natin, pagtatrabaho mo, hindi mo inaalis o nandyan na sa'yo yung mind ng Panginoon, Spirit ng Lord. Amen. May trabaho ka, nag-aaral ka, andyan pa rin ang Holy Spirit sa'yo, nangungusap, nagtuturo pa rin sa'yo. Amen. Hallelujah. Because we have the mind of Christ. Sabi mo sa katabi mo, you have the mind of Christ. A transformed capacity. Ang ganda po. The mind of Christ is not just a positive attitude. Pag ikaw daw po may mind ng Panginoon or sinasabing mind of Christ, hindi lamang ito yung sasabihin mo, ang bait nito. Ang bait nito taong to. Hindi lamang po yung ikaw ay magkaroon ng positive attitude. It is a supernatural capacity. Sabihin mo nga, supernatural capacity. Wow! If you have the mind of Christ, sabi, you have a supernatural capacity given to believers of Christ. Naunawaan mo, kapatid? Kailangan natin to. Kaya parang kapag ikaw, may mind ng ating Panginoong Hesus, alam mo yon, kahit ibigay mo lahat, kasi naunawaan mo puso ng Lord.
Amen? Naunawaan mo yung plano ng Panginoon. Kahit na mag-sacrifice ka. Bakit? Naunawaan mo kasi yung plano ng Diyos. 1 Corinthians 2:16. Basahin po natin. 1 to 3, 5. For who has known the mind of the Lord so as to instruct Him? But we have the mind of Christ. Kapatid, gusto mo makita, maunawaan ang puso ng Diyos? Gusto mo maunawaan ang plano ng Lord sa buhay mo? We need the mind of Christ. This is the supernatural capacity na binibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Nakikita mo ba yan sa sarili mo? Say amen sa mga nangyayari sa inyo yan. No, nakikita mo ba yan na parang ang laking pinagbago mo, na bago plano mo sa buhay mo, lalo tong perspective na iba pananaw mo sa buhay mo. Amen. Dati lagi kang nakatingin sa problema. Dati lagi kang nakatingin sa kung anong wala. Dati lagi kang nakatingin doon sa bulsa mo. Sahod mo, doon ka lagi nakatingin. Pero ngayon, kapag ikaw ay tumanggap ng sahod mo, kahit na sabihin mo, pambayad mo lang yan, magpapasalamat ka pa rin sa Lord. Kahit na sabihin mo wala ka ng budget, magpapasalamat ka pa rin sa Lord. Sa iba, hindi yan maunawaan. Tama? Sa iba, hindi yan maunawaan. Pag walang pagkain, galit na sa mundo. Bakit ang Kristiyano, bakit ang mga anak ng Diyos magpapasalamat pa rin? No, yung maringgan kang ganun, wala ka na nga, puno ka na nga ng problema, magpapasalamat ka pa sa Diyos. Parang yung asawa ni Job. Sumpain mo na yung Diyos mo. Pero si Job, alam niya puso ng Panginoon. Amen. Kapatid, maunawaan mo ang puso ng Diyos, ang plano ng Lord, if we have the mind of Christ. You are not limited by your natural intellect. Wow! Ang mga may mind ng ating Panginoon, pwedeng sabihin ng Lord sa'yo, yung dapat mong maunawaan, yung dapat mong makita. Sabi, the Spirit of God within you provides a new level of wisdom. Sabi mo nga, new level of wisdom. Wow! Sabi mo sa katabi mo, I declare new level of wisdom sa iyo, kapatid. Amen! Hallelujah! Meron ka na noon, pero kapag ikaw, if you have the mind of Christ, sabi, pinuprovide nito na kung saan ikaw ay magkakaroon ng new level of wisdom. Lalo na daw po to navigate life's challenges. Kapag ikaw ay may mga pagsubok sa buhay, lahat po tayo nakakaranas niyan. Amen po ba? Hallelujah. Minsan pag wala kang pera, o kukunti na lang yung budget mo, minsan na magiging instruction pa ng Lord sa iyo, i-offer mo yan. O kaya minsan, ang instruction pa ng Lord sa iyo, ay ibigay mo yan, i-bless mo yung ano, Lord, ito na lang pera ko. Lord, ba't ganun? Pero hindi mo alam, ang kapalit pala nun, mas matindi. Amen. Sabi, pinoprovidean tayo ng Diyos ng new level of wisdom. Pero may proseso. Sabi mo nga, process. May proseso. Breaking the worldly mold. Ayan na. Ang tao, yan na, isi-share nung National Prayer Gathering. Masyadong worldly ang mga tao ngayon. Kung anong uso, no? Wala na, doon na nakatutok. Sabi, transformation requires a deliberate rejection of worldly patterns. Kaya sabi ni Prophet Sadu, patayin mo yan sa buhay mo. You must die. Amen? You must die. Kailangan talaga papatayin mo. Tingnan mo na lang yung, di ba, yung example niya, tingnan mo na lang yung taong patay. Talagang wala na. Amen? Sabi, transformation requires a deliberate rejection of worldly patterns. Inaayawan mo. Amen. Such as, ano daw po? Selfish ambition. Anxiety. No?
Hindi yan kalooban ng Diyos. And comparison. Sinasabi ngayon, di ba, yung sa prayer ni Sister Susan, isa sa prayer po niya sa mga kabataan, yung patawarin ng Lord na hindi na nila i-compare yung kanilang mga sarili sa iba. Kasi gano'n na nangyayari. Yan ay nilalagay ng mundo. At hindi yan kalooban ng Diyos. Sabi, an unintentional renewal of thought. Kaya sabi ng Panginoon, ano daw po, kailangan ma-renew ang alin? Mind. Hindi mata, hindi tenga. Mind. Amen. Kasi kung ano yung sinasabi ng isip, yun yung ginagawa. Tama po ba? Kaya kapag natama ng isipan mo, ano nangyayari? Ano nangyayari po pag natama ng isipan? Diba pag brain dead, ano po? Ano nangyayari? Coma. Kahit na sabihin mong itaas mo yung paa mo, hindi po eh. Kaya, meron po sa isipan natin, di ba yung na-share ko na meron dyan na nagko-command. Kaya po tayo nakakakilos. Hindi lang yan basta ginagawa ng kamay mo, kundi may nag-uutos, no, through our mind. Nakaramdam kang uhaw, sasabihin ng isipan mo, kumuha kang tubig. O kaya sasabihin ng isipan mo, mag-soft drinks ka. Kasi alam ng isipan mo, yan yung gusto mo. Sabi, unintentional renewal of thought. Kung ano-ano na yung mga laman ng ating isipan. No, ang daming tao ngayon, makamundo isipan. Kaya kapag magdidesisyon, magpaplano, makamundo rin ang plano. Makamundo rin yung mai-execute na solution. Romans 12:2, ano po sabi? 1, 2, 3, fire. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan po tayong matransform. Pero paano tayo matatransform? Ano daw po? By the renewing of our mind. 2 Corinthians 10:5. Basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Amen. Sabi, we demolish arguments. Tama na daw. No? Wala nang awayan. Amen. Meron pa ba ditong palaaway? Sabi, demolish mo na yung mga arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. Yung tao na kung saan gusto niya laging siya yung naitataas. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Sabihin mo nga sa katabi mo, be obedient. No? Be obedient to Christ, to our Lord. Hallelujah. Sabi, use the word of God as a weapon to dismantle strongholds. No, we know and we believe that the word of God is very powerful. May strongholds, ang kaaway, ano dapat mong gawin? Sabi yung word ng Panginoon. Di lamang po natin dinideklara, kundi pinapamuhay natin. Amen. To dismantle all the works of the enemy, the strongholds of the enemy, those persistent, incorrect thought patterns that empower the enemy. Kapatid, wag mong hayaan na ma-boost yung o ma-empower ang kaaway sa buhay mo. Paano na-empower ang kaaway? Sa pamamagitan na kung saan yung mga inilalabas natin sa bibig natin. Mahina ako. Kaya yung kaaway, na-empower tuloy. May sakit ako. Alam mo yun, sasabihin ng kaaway, hindi ko pa siya ginagalaw, pero ano na siya? Ano tawag doon? Ano na siya? Yung talo na? Ano tawag doon? Ano na? Oo, parang
defeated na agad. Hindi, sabi ng kaaway, uy, kakalabitin ko pa lang, bubulungan ko pa lang. Talo na agad. Paano yung mga lumalabas sa bibig natin? Amen? Yung mga lumalabas sa bibig, walang pera. Sasabihin ng kaaway. Na-empower tuloy yung kaaway. Kapatid, use the word of God. Amen. Weapon natin yan. Binigay ng Diyos sa atin yan. Hallelujah. Now, the character. Sabihin mo nga, character. Hindi pwedeng yung mind ng Panginoon. No, ikaw ay may mind of Christ, pero ikaw ay mapagmataas o hindi tama ang character. Sabi dito, humility and obedience. Sabi mo nga, humility and obedience. Hallelujah. The ultimate evidence of Christ's mind is not just knowledge. Hindi yung sasabihin mo, ito matalino to, siguro nasa kanya yung mind ng Panginoon. Hindi po eh. Sabi, hindi yan yung basihan. Ano daw? But a lifestyle of humility and service. Kung paano ang Panginoong Jesus nagpakumbaba at nag-serve din. Amen? Hallelujah. Ganun ang ating Diyos. Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Basahin po natin. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Amen. Sabi yun yung nature ng ating Panginoon, Jesus. Hindi daw po niya kinonsider nung siya'y nandito sa mundong ito na equal siya'y Diyos din. Na kung saan pwede daw po niya talagang gawin yun. Amen. Pero ano sabi ng Lord? Naparito ako para ano daw po? Iligtas ang naliligaw. Makikita natin kung paano nag-serve ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi, hindi niya tinake ng advantage. Hindi niya tinake advantage yung pagiging Diyos na meron siya. Kung babasahin natin, uunawain natin yung buhay ng ating Panginoong Jesus, kapatid, makikita natin kung paano talaga nagpakumbaba ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Talagang sasabihin mo, human. Talagang naging tao. Amen? Hallelujah. Sabi hanggang sa pagsunod po niya doon sa death. Even death on a cross. Amen. Hallelujah. Pwede sabihin ni Jesus, iba na lang. Pwede bang si Zion na lang? Ang ipako sa krus? Pwede ba si Ezekiel na lang? Kapatid, hindi. Sumunod siya. Amen. Yan ang karakter ng ating Panginoon. Obedient. Humble. A renewed mind values others above self and seek validation from God rather than the world. Amen. Yung sinasabi po dito, yung renewed na isipan ng isang tao, hindi niya kinikilala yung kanyang sarili na mas mataas sa lahat. Amen. Kundi lagi niyang kinukonsider ang Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. Kaya makikita po natin kung paano ang Diyos nagpakumbaba. Maigi na magpakumbaba. Bakit? Sabi ng Lord, yung nagpapakumbaba, si Lord ang magtataas sa'yo. Maraming pwedeng magalit sa'yo, maraming pwedeng mainis sa'yo. Sa pagtayo mo, paglakad mo, sa katotohanan, kapatid, huwag kang matakot. Si Lord ang bahala sa'yo. When your mind aligns with Christ, you experience spiritual stability. Sabihin mo nga, spiritual stability. Yan ang kagandahan, na kung saan kahit na may problema ka, may mga pagsubok ka, yung spiritual na buhay mo, nagiging matatag. Amen? Sabi, an ability to discern the deep
things of God. Wow! Sabi ni Prophet Sadu and si Reshma, di ba? Isa po ito sa kanyang shinare, discerning of the Spirit. Na dapat daw tayo may ganitong anointing. Amen. Pero ang ganda po, if your mind aligns sa ating Panginoong Yesus, eto magkakaroon ka. Sabi, you will have the ability to discern even the deep things of God. Pwede sabihin ng Lord sa'yo. Amen? Pwede sabihin ng Panginoon sa'yo. Kaya nga po tayo sa church, sanay tayo na nagtatanong tayo sa Lord. Amen? Lord, anong gagawin po namin? Lord, ganito po. Saka mo na lang marirealize pagkasunod mo sa Panginoon, pagkagawa mo, paglakad mo sa direksyon ng Lord, ay kaya pala pinagawa ng Lord kasi magkakaganito, kasi magkakaganyan. Amen. Kaya kung kailangan mo ng direksyon, hingi ka ng direksyon sa Lord. Nalilito ka sa mga decision, nalilito ka sa mga paplanawin mo, sa buhay mo, hingin mo yung plano ng Lord. Sabi, mind already given. Sabihin mo sa katabi mo, binigay na ng Lord sa iyo yan. Hallelujah. You do not have to beg for what you have already been given. No, binigay na ng Lord. Scripture declares that through the Holy Spirit, believers already possess the capacity to think as Christ thinks. Wow! That's the supernatural capacity na binigay ng Lord sa bawat sa atin. Na kung saan yung mind mo nagiging tulad ng mind ng ating Panginoon. Kung paano ang Diyos nagbigay, nagiging ganun ka rin. Kung paano magmahal, nagiging ganun ka rin. Na hindi mo malubos maisip na kaya mong gawin yan. Bagay na yan. Kaya ko palang magbigay. No, hindi mo lubos maisip na kaya mo pala. Kasi yung capacity, pinapalawak ng Diyos. Yung alam mo, hindi lang ganito yung alam mo, kundi pinapaunawa pa sa iyo ng banal na Espiritu. Kapatid, ilang beses tayo nagbabasa ng Bible? Nagbabasa ka ba ng Bible o mas binabasa mo yung mga sa social media, yung mga chismis sa social media? Mas nakatutok ba tayo sa word ng Panginoon o baka sa kung saan tayo nakatutok? In 1 Corinthians 2:16, for who has known the mind of the Lord so as to instruct Him? Sino nakakaalam ng mind ng Panginoon para turuan ng Diyos? Sabi, but we have the mind of Christ. Sino makakaunawa? Siyempre yung meron ding mind ng ating Panginoon. Naunawaan mo? Hallelujah. Sa mag-asawa nga lang po No? Sino dito may asawa na? Sino dito gustong mag-asawa? No? Sabi nga ni Pastor Ed, di ba? Mag-asawahan na kayo. Sabi, bakit daw walang asawa? Walang makita kasi wala daw lalaki sa loob ng church. Wala daw lalaki. Kaya mag-evangelize tayo mga lalaki. Walang lalaki. Buti na lang sa atin, may mga kalalakihan. At may mga single. Hallelujah. Sabi, sa mag-asawa nga lang po Alam mo yun, yung intimate relationship na meron po sila. Nababasa na nila yung kanilang asawa, di ba po? Parang alam na agad nung asawang babae kapag malungkot yung asawa. Parang di kayo umaamin. Pag may iniisip yung asawa, pag alam mo parang, pag may toyo daw, alam ng alam. Nararamdaman mo pag paparating na asawa mo, yung mga ganun, di ba? No, alam mo kapag naku po sa amin po si Pastor yung amoy, alam daw. No? Makakatok nga lang. Alam na kasi you have the intimate relationship diyan sa asawa mo. Amen, parang basang-basa mo yan. Kaya sasabihin nga naku, kilala ko na yung asawa kong yan.
Yung alam mo yun, kahit na, ito yun kahit na ano sabihin sa'yo ng ibang tao, no? Halimbawa patungkol sa asawa mo, hindi ka basta-basta maniniwala. Bakit? Kilala mo kasi yung asawa mo. Liban lang pag hindi mo kilala asawa. Liban lang, hindi mo alam. Sabi, sino makakaalam ng mind ng Panginoon? Yung merong mind of Christ. Amen? Kaya hindi natin maunawaan ang Panginoon kung wala tayong mind of Christ. This is the present tense reality. You have the decision-making capability of the Lord Jesus as your disposal right now. Amen. Kapatid, marami kang pwedeng planuin sa buhay mo. Baka nga nalilito ka na Kung anong gagawin mo sa buhay mo, magpapakasal ba ako o hindi? Mag-aasawa ba ako o hindi? Magtatrabaho ba ako o hindi? No? Magkakapamilya ba ako o hindi? Mag-aanak ba ako o hindi? Magbi-business ba ako? Ano ba? Nakakalito. Pero hayaan mo sa iyong desisyon, kapatid, manguna yung plano ng Diyos. Amen. The mind of Christ is not just a positive attitude. Sinabi kanina, no? Sabi, it is a supernatural, it is a supernatural capacity. Yung bagay na hindi yan natural na bagay. Amen? Kaya nga siya supernatural. Hindi natural na nangyayari. That's a spiritual thing. Yung binibigay ng Lord sa atin, yung mind of Christ, it is a supernatural capacity na hindi maaarok. Alam mo, hindi maarok ng taong wala sa Panginoon. Hindi maunawaan ng taong wala sa Diyos, wala ang Espiritu ng Panginoon. Pero ikaw, alam mo yun, naunawaan mo because you have the mind of Christ. Sabi, you will understand God's heart, God's plan, and perspective. You are not limited by your natural intellect. Ay, naulit pala ito sa PowerPoint ko. Next, sabi, the natural of His mind, humility and sacrifice. Sabi mo nga, sacrifice. Yan ang ating Panginoon. In Philippians chapter 2, verse 5, in your relationship, sabi, in one another, ito po yun, ulit kanina, have the same mindset as Christ Jesus. Kapatid, kamusta mindset? Saan mo siniset yung mind mo? Kaya siya mindset. Kamusta mindset? Pag wala kang pera, kamusta mindset? Pag ang business medyo umuuga, kamusta mindset? Oy. Pag may problema, kamusta mindset? Pag may mga pagsubok, kamusta mindset? Sabi, we should have the same mindset sa ating Panginoon. Amen. Sabi, who's being in very nature God, emptied Himself by taking the form of a servant. Sabi mo nga, servant. Yun ang ating Panginoon. Sabi, true exaltation in God's kingdom only follows humble submission. Sabi mo nga, humble submission. True exaltation in God's kingdom only follows humble submission. Kailangan po natin at kailangan makita ng Diyos sa atin ito. Totoong pag-submit sa Lord. Hindi lamang po dahil nandiyan si Pastor. When you choose to make yourself nothing, God commits to lifting you up in due time. Kaya huwag kang mag-alala. Ngayon, makakaranas po tayo na sasabihin mo, pe-persecute ka, maraming maiinis sa'yo, maraming magbababa pa sa'yo. Sabi na Lord, manatili tayong humble. Manatili tayo at tindigan yung katotohanan. Sabi, make yourself nothing. Ang magandang example si Paul. Alam mo yun? Bukod sa ating Panginoong Yesus.
At even yung mga man and women of God. Kapatid, makikita po natin at nabasa na natin at alam natin ang buhay ni Paul. Amen? Nakulong, binugbog, pero anong ginawa? Nagsishare pa rin ang word ng Lord. Sa panahon na ito, maraming pwedeng magalit po. Yan ang sabi ng Lord sa kanyang word sa ating lahat. Marami ang maiinis sa iyo, marami magagalit sa iyo, kasi nag-i-stand ka sa truth. Pero kapatid, hayaan mo lang, si Lord ang bahala sa iyo. Amen? Now, the battle for your perspective, renewal versus conformity. Your mind is the primary battlefield. Sabi mo nga, battlefield. Sabi itong isipan daw po natin, our mind is the primary battlefield of the Christian life. Bakit? Kung ano-ano kasi laman ng isip, kung ano-ano mga pinapasok. Kaya ano sabi ng Lord? Ano i-renew? Mind. The world system constantly pressures you to conform to its selfish, anxious, and competitive patterns. Ito gusto ng kaaway. Ito ang pattern ng mundo. Inilalagay, be competitive. Kailangan mas mataas ka. Kailangan mas magaling ka. Kaya kung kayo po may mga anak, apo, pamangkin, i-train nyo yung inyong mga anak. Kaya ang sabi po dun sa Bible, train. Amen? Iti-train. Hindi kukonsintihin. Iti-train. Turuan. Marami ngayon, kabataan, sinasabi nga po, marami kabataan ngayon, o sasabihin natin yung mga young pro, marami po ngayon, base sa mga professionals, na ayaw nang mag-asawa. Sinabi rin po yan ng, ni CJ. CJ Sereno. Marami na ayaw na mag-asawa. Ayaw na mag-anak. Mas lalo yung ayaw na mag-anak. Marami po ayaw na mag-anak. Ano na lang daw anak nila? Aso na lang po. Ayaw na mag-anak. Bakit? Mas nakafocus sila doon sa magpapayaman sila. Yung ma-secure nila, yung kanilang buhay, yung wealth, yung yaman na meron. Ayaw na. Pero ano sabi ng Lord sa atin? Go! Be fruitful! Be fruitful! Pero dapat aalagaan mo. Hallelujah! Sabi, the world system, ayan ang sistema ng mundo. Kailangan makasarili. Anxious. Ano pa? Sabi sa Romans 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan po tayong matransform. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, dapat matransform ka. Mabago ka. Renewal is a continuous process. Parang yung sinasabi po ni Prophet Sadu. Daily. Sabi, continuous process of replacing worldly wisdom with, godly wisdom. Sabi mo nga sa katabi mo, I declare godly wisdom sa iyo. I declare godly wisdom sa bawat isa sa atin. Not worldly wisdom. Kaya pag may kailangan ka pagdesisyonan, kapag worldly ang isipan, worldly rin yung na-execute mong solution. We need to have a mind of Christ. We need to have a godly wisdom. It requires a daily, sabi mo nga ulit, daily. Sabi, it requires a daily think session where you intentionally focus on truth rather than feelings or circumstances. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka emosyonal. Amen. Hindi ka madamdamin. Amen. Kung hindi tayo matampuhin. Kung dati, ako po ganyan ako noon eh. Matampuhin ako noon eh. Kasi parang nasanay kaming nasa loob lang ng bahay. Alam mo yun?
Kaya mahiyain, matampuhin. Kapag ang daling masaktan. Aray, naku. Daling masaktan. Pero ikaw kapatid, tayo po, binago na tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi, tanggalin na natin, magkaroon tayo ng shift sa buhay natin. From worldly wisdom to godly wisdom. Amen? Na kung saan meron tayo. Do not allow every passing thought to take root. Test them against the obedience. Sabi, set focus. Anong kailangan natin? Decide. Ay, nilagay ko po yan dito. Decide beforehand what you will and will not entertain. Ayan na. Ano yung madalas mong ini-entertain, kapatid? Ano madalas mong ginagawa? Ano madalas mong pinapakain sa mata mo? Ano madalas mong tinitignan, pinapanood, pinapakinggan? Sabi, ano daw? Decide. Mag-ano ka na, desisyon ka. Dapat alam mo sa sarili mo, ano ba yung gagawin mo, ano yung i-entertainin mo sa hindi mo i-entertainin. Ano yung titignan mo sa hindi mo dapat tignan. Ano yung kakainin mo sa hindi mo dapat kakainin. Ayan na. Lalo kapag alam mo na, may nararamdaman ka na sa katawan mo. Sinabi na sa'yo, bawal ang sugar, bawal ang ano ba to? Yung mga mamantika, bawal yung mga ganto-ganto ganyan. Bawal ang pork. No? Magdesisyon ka na. Ano yung i-entertainin mo? Ano yung gagawin mo? Ano yung ipapasok mo sa sarili mo? Pakikinggan mo? Ano yung hindi mo rin pakikinggan? Ano yung panonoorin mo at yung hindi mo rin papanoorin? Sila Ahava, Israel, tinitrain po namin sa ganyan. Lagi namin sinasabi sa kanila. Kasi pwede kasing kapag kasama ng magulang, syempre yung panonood, yung inaano ng magulang. Pero pag wala na yung magulang, ayan na. Kaya lagi namin sinasabi, tatandaan nyo kahit wala kami at hindi nyo kami kasama, kung ano yung sinabi namin sa inyo, gagawin nyo. Susundin nyo. Kaya naalala ko yan, nasa Tarlac kami. Binibigyan siya ng soft drinks. Sabi, not allowed. Wala kami. Not allowed, not allowed. Uy, very good. Biglang mayroon pala sa ilalim mo. Ay, hindi. No? Kapatid, kung ikaw may anak, turuan mo na. Amen. I-train mo na yan. Ano yung papapayagan mo sa kanya? Sa hindi. Ano papapayagan niya sa sarili niya? Sa hindi. Amen. Di ba, sinishare po sa atin? Sa iba't ibang bansa, may ibang bansa na kung saan bawal ka mag-share ng word ng Lord. Bawal ka mag-rebuke. Kaya may binulungan ako nung nakikinig tayo. Sabi ko, bawal pala si Ahava dyan. Kasi sasabihin ni Ahava, that's bad. Bawal mo sabihin doon. Makakita halimbawa ng mga that's bad, mami. Minsan, na lang namin, huwag ka muna. Pero, nag-ano tayo, pundasyon. Tinataniman na natin. Amen. Decide beforehand what you will and will not entertain. Amen. Ikaw, alam mo, babae ka, Kristiyano ka, anak ka ni Lord, magtutupis ka. Ano chicken joy? Bago yun gano'n na pala. Magtutupis ka, tapos nakagano ka. Ipopost mo pa. Hindi mo alam ilan ang nakakakita sa katawan mo. Tapos may takbo ka pang ganito. Tapos, jump shot pa, may jump shot. Ano ba naman yan? No? Dapat alam mo na yan. Alam mo na yung sa Lord at hindi sa Panginoon. Amen.
Lalo na kung ikaw ay kabataan, may nanliligaw sa'yo, may umaaligid sa'yo. Dapat alam mo na kung sino will ng Lord, sino i-entertainin mo, sinong hindi. Nakaset na yan dapat sa'yo. Amen. Hallelujah. Hindi yung sasabihin, ito pinayagan mo, ito pinayagan mo rin, ito pinayagan mo din, ito pinayagan mo rin. Wala. Colossians 3:2, basahin po natin, 1, 2, 3, fire. Set your minds on things above, not on earthly things. Amen. Alam mo na, yung grupong ito, puro nagbabad words. Makikisali ka pa. Kaya pag attend mo ng church, biglang, nakalimutan mo, sila pastor kausap mo. Nabigla ka. Sabi, set your mind on things above. In Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sabi mo nga sa katabi mo, think about such things. Bago ka tumanggap, bago ka mag-entertain ng mga bagay, isipin mong imaigi, yan ba'y nakakalugod sa Lord? Yan ba'y nakakalugod? Yan ba'y hindi nakakalugod sa Lord? Amen. Lalo na ngayon, naku po, yung mga uso-uso ngayon, tuwang-tuwa ka pa kapag yung anak mo ay ginagaya din. Hawak ko ang beat. Gagano ka pa, uy, anak, ang galing mo. Hawak ko ang beat. Nako. Sa mga misa, may ganun din pala daw. Diba, parang nabalita na, si Father na ganun din. May palaspas. Ano yan? Palm Sunday. Palm Sunday. Yung ganun. Yung mga tao din nagaganon. Nabalita tuloy, bakit daw nagaganyan? Hindi ko alam kung nag-explain na yung church na iyon. No, ang dami ng ganon. Kapatid, sabi, decide beforehand what you will and will not entertain. Yung i-entertain mo at yung hindi mo i-entertainin dapat. Sa loob ng tahanan at sa labas din. A mind aligned with Christ is characterized by peace and power. Kapatid, kapag ikaw hindi ito nagtatrabaho, pag ikaw sa trabaho mo at kilala kang Kristiyano, may takot sa Diyos, kilala ka eh. Hindi ka na yayayain yan, uminom ng alak. Ay, wag, alam nila eh. Amen? Alam po nila eh. Hindi ka yayayain yan. Pero kung alam nila na ikaw ay Kristiyano at pumapayag ka sa mga bagay na ganon, aba, sama natin yan. It does not recognize the possibility of failure when walking in God's will. Hindi daw po ibig sabihin na pag ikaw ay nakaranas ng failure, hindi na yan kalooban ng Diyos. Hindi na lumalakad sa kalooban ng Lord. Tayo po nakakaranas na tayo po'y bumabagsak din. Tama? Si Senator Manny Pacquiao. Diba? Tama ba, Pastor Jums? Nung time siya ay nakakilala sa Lord, doon siya yung natalo. No, doon siya yung natalo. Parang sabi nga niya, tinitestify niya na, ano ba ito kung kailan ako nakakilala sa Panginoon? Yun pa yung natalo. Pero pinakita na daw ng Lord sa kanya yun eh. Na bumagsak siya, di ba? Na dream ba o na vision siya? Pinakita na ng Lord sa kanya na pinaginipan na po niya. Yung kabayo, bumagsak. Tapos, alam mo yun, parang andali niya tuloy matanggap yung kanyang pagkatalo. Kasi sinabi na ng Lord sa kanya eh. Pero kung iba yon, ano ba naman yan? Kung kailan. Pero alam niyo po, ang daming mga nagsabi sa kanya, kung kayo po'y aware, ang daming mga nag-comment sa kanya, yan, naging Kristiyano ka pa kasi. Di ba? May mga ganong comment. Yan, Diyos ka kasi. O kaya ka naging ganito, ganyan. Pero alam niyo po, all glory to God. Salamat sa Panginoon. Si Manny Pacquiao ay inordain po siya as evangelist.
Palakpakan natin ang Diyos. Sa Siquijor, oo. Uy, punta tayo. Kila Sister Jo. No? Hallelujah. Ay, sila Sister, Lisa. May bahay doon. May lupain. Hallelujah. Kapatid, isang beses may napanood ako doon sa parang hindi naman kay Senator Manny Pacquiao. Parang may ibang napanood ko, pupunta daw siya kay Manny Pacquiao. Alam niyo po, nagpunta siya doon. Tapos, ang ginawa ni Senator Manny Pacquiao, siniran ng word. Parang ang iaano yata niya, business o something ganon. Pero sabi, si Manny Pacquiao, ang ginawa niya, siniran niya ng word. Sabi ko, tingnan mo yung boldness. Amen? Yung sabi nga, i-take natin yung bawat oras, opportunity yan to share the gospel. Amen? Sabi dito, where the mind goes, the man follows. Yan ang totoo. Amen? Kaya yung mind natin, kung ano sabihin yan yung ginagawa ng ating katawan. Amen? That's why we have the mind of God. Amen? And be a follower of Jesus. Sabi mo sa katabi mo, be follower of Jesus. We should have the mind of Christ, kapatid. Amen? Kasi where the mind goes, the man follows. Kung ang ating mind is the mind of God, is the mind of Christ, saan ka susunod? Kay Kristo din. Kung ano sabihin ng Panginoon, yun din yung gagawin mo. Amen? Kaya po tayo tinatawag na follower of Jesus. Amen? Kaya tayo tinatawag na mga believers, follower ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. This is my last slide. Aligning with the mind of Christ. Tayo po tayong lahat. Thank you po, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for we have the mind of Christ. At inaamin po namin, Panginoon, without you, we can do nothing. Kung ang isang tao sumusunod sa kung ano sinasabi ng isipan, dinideklarahan po namin ang aming isipan, ang aming mind is the mind of Christ, so Lord God. Na kung saan yun din na susundin po namin. Yun ang lalakaran namin, lahat na sabihin mo po sa amin, O Lord God. Thank you po, Lord, for the ability, Panginoon, to know you more. Thank you for supernatural capacity, O Diyos, to know you more, even the deep things of God. Salamat po sa mga vision, instruction, direction na binibigay niyo po sa amin, O Lord God. Salamat po. Salamat po, Lord God. Patuloy po kami susunod. We allow you, Lord God, to renew us, O Lord, to renew our mind, to transform us, O Lord, our spirit, soul, and body, Lord God. In the name of Jesus. Thank you po, Lord.